good evening. This is Efe Joanna. So, balita ko, isa ka pala sa 90% ng Pinoy na hindi naniniwala sa insurance. Kumbaga, hindi insured. Only 10% lang ng Pinoy ang insured. So, alam mo ba, ako din, hindi rin ako naniniwala sa life insurance. Alam mo bakit? Kasi hindi po siya relihiyon, actually. So, hindi siya relihiyon. So, hindi mo siya kailangan paniniwalaan. Ito po ay risk management. Kumbaga, financial risk management. So, ita-transfer natin yung risk sa isang malaking kumpanya na kaya niyang magbigay ng malaking pondo. Kumbaga, financial risk management siya. So, hindi natin kayang i-manage yung risk just like sickness, critical, millions of money ang kailangan natin na pondo doon, di ba? So, hindi ko afford yun, actually. So, that's why, gusto ko i-transfer yung risk sa isang life insurance company na kayang mag-provide sa akin. Just in case, wala man ako, at least I have that pondo na naka-ready na kayang ibigay ng isang life insurance company na stable. Second, when I got sick, hindi ko rin kontrolado. Just like cancer, heart attack, stroke. So, although healthy living ako, pero just in case, I know na meron akong pondo, malaking pondo na aasahan na hindi ko siya kayang kunin sa savings ko para man yung mga properties kung meron ako. Ibenta ko yung properties ko para lang mabayaran, di ba? Just in case. And second, alam mo ba inflation today? Every 6 or every 1 year, nataas yung mga bilihin, di ba? So gusto ko sa income ko today, merong nagtatrabaho para sa akin for the future. Kasi nga, ang inflation nataas, so lahat ng bilihin natin today nataas. So what I have right now, a financial plan, kumbaga hindi lang siya all about when you die, when you get sick, meron din siyang portion doon na naka-invest. Kumbaga lumalago siya. Hindi man ganoon kalaki kasi hindi ko kaya yung malakihan. Pero at least I know myself na kumbaga sumabay din ng pakonti sa inflation. Kumbaga kung tumaas yung bilihin, dapat meron din ako konti sa income ko na tumataas din. Diba? And that's where investment, kumbaga doon pumasok yung investment. Kumbaga yung life insurance ko, yung health insurance ko, meron na siyang kasamang with investment. Kumbaga, yun. So hindi mo siya kailangan paniwalaan kasi hindi po ito religion. Religion. Kumbaga ito po ay risk, financial risk management. Ita-transfer natin yung risk na hindi natin afford sa isang malaking kumpanya na kaya niyang i-afford. So, just in case when I die, yung income ko for the next 10 to 20 years, kaya niyang ibigay ng isang bagsakan. And when I got sick, yung coverage na yun, malaking bagay to cover my hospital bills. Just in case when I got critical ill. Diba? So, yung critical ill naman talaga yung nakakaubos talaga. So, I highly recommend sa lahat dyan na meron tayong PhilHealth kahit papano, HMO, para sa minor illnesses and also critical illness benefit and hospital income benefit. As financial advisor, hindi mo siya kailangan paniwalaan. Kailangan mo siya. Kumbaga, maybe kung billionaire ka din, at kung gusto mo sumabay din sa inflation, you have to invest. Kung dyan papasok yung life insurance with investment or pure or with guaranteed income. Ganun po, yun.